Mas pinagpapala ang pagbibigay ng pag-ibig kaysa pagtanggap, gaya ng laging nagbibigay ng pag-ibig ang Diyos. Noong tayo ay mga anghel sa langit at kahit noong naipatapon tayo sa lupang ito bilang mga makasalanan, hindi kailanman tumigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin. Ipinapangako ng Diyos ang mga dakilang pagpapala sa mga taong walang kondisyon nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao na natanggap nila ng walang bayad. Kapag niluluwalhati natin ang Diyos, bumabalik sa atin ang luwalhati. Dapat nating iukit sa ating mga puso ang mga salita na walang sangang namumunga ng walang ugat. At isapamuhay ang buhay habang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang pinagmumula ng pagpapala na siyang kasama natin at tumutulong sa atin sa bawat sandali. Ang magandang pag-iisip ay walang galit at nagdadala ng perpektong pag-ibig. Kapag iniisip natin ang Diyos na magandang tumitingin kahit sa ating mga makasalanang kaluluwa, walang dahilan para magalit tayo sa ating mga kapatid na nasa tabi natin. Kung sisikapin nating tingnan ng maganda ang ating mga kapatid nang walang galit sa ating mga puso, makakamit natin ang perpektong pag-ibig. Mas pinagpala si Abraham nang nagpaubaya sa pamangking si Lot. Tulad nito, mas pagpapalain tayo kapag nagpaubaya sa mga kapatid. Ang pusong nagpapaubaya ay nagmumula sa puso na nagsasaalang-alang sa iba ng higit kaysa sa mga sarili. Kapag nagpapaubaya tayo sa ating mga kapatid, nalulugod sa atin ang Diyos at nagbibigay sa atin ng higit pang mga pagpapala. Ang mapagmataas na puso ay nadidismaya kapag hindi naabot ang inaasahan nito. Kapag iniisip natin ang Diyos na siyang nagpakita ng halimbawa ng paglilingkod sa pinakamababang posisyon, at kapag gumagawa tayo ng mga pagsisikap na magkaroon ng mapagpakumbabang puso, alinsunod sa mga katuruan ng Diyos,
Ang pagkadismaya ay natutunaw gaya ng niebe at makakapagbigay tayo ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Kahit hindi kumikilos ang iba, hindi dapat tayo magreklamo kundi matapat na gawin ang gawain. Ang pagkakaroon ng isip ng isang Panginoon ay hahayaan tayong gumawa ng masaya at madali. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung ang ating mga kapatid ay kumikilos o hindi, dapat tayong magkaroon ng isang mapagpasalamat na puso sa Diyos. Dahil ipinagkatiwala niya sa atin ang maluwalhating gawain ng Ebanghelyo kahit na nagkukulang tayo. Pagkatapos, hahayaan tayong matapat na gumawa ng masaya at madali. Ang pagmamalaki ay mula sa isipang puno ng reklamo. Kapag laging pinaglilingkuran ang Diyos ng may pasasalamat sa ating puso, nawawala sa atin ang pagrereklamo at pagmamalaki at nananahan ang kapakumbabaan sa mga puso natin. Dapat na lagi tayong magpasalamat sa Diyos na Siyang tumutulong sa atin sa lahat ng sitwasyon at mga kalagayan. Kung lagi tayong magpapasalamat sa Diyos, mawawala ang lahat ng pagrereklamo at pagmamalaki sa ating mga puso at maaari tayong muling ipanganak ng may mapagpakumbabang puso na karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Kapag pinupuri natin ang mga kapatid, bumabalik sa atin ang papuri. Ang mga salita ay gaya ng mga alingaw-ngaw. Kapag pinupuri natin ang iba, bumabalik sa atin ang papuri. At kapag pinupuna natin ang iba, bumabalik sa atin ang pagpuna. Kung pinupuri at pinasisigla natin ang ating mga kapatid kahit sa maliliit na bagay, ang papuri ay babalik sa atin sa huli. Gaya ng tinatanggap ng dagat ang lahat ng dumi at nililinis ito, dapat tayong magkaroon ng malawak at magandang isipang sapat para mapagtakpan maging ang mga kamalian ng mga kapatid. Anong uri ng puso ang kasinlawak ng dagat? Ito ay ang pusong pinagtatakpan ang mga pagkakamali at mga kasalanan ng ating mga kapatid at nililinis ang kanilang mga puso ng maginhawa. Ang ganitong puso ay hindi madaling magalit o magpakita ng init ng ulo, kundi may maamo at mapagpakumbabang pag-uugali na iintindihan at pinagtatakpan nito ang iba. Sino mang gustong magabayan ng kordero, ay dapat maging korderong mas maliit sa kordero.
Ang Diyos ay pumarito sa lupa bilang ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan at nagsapamuhay ng isang masakripisyong buhay. Kapag isinabuhay natin ang mga salita ni Ina na matuto mula sa halimbawa ng Diyos at maging isang korderong mas maliit sa kordero, maaari tayong maging bayan ng Diyos na makakatanggap ng pagpapala para maging maharlikang pagkapari sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang sakripisyo ay kailangan para maging mas malaking sisidlan. Binigyan tayo ng Diyos ng panahon ng pagdurusa para bigyan tayo ng mga dakilang pagpapala sa huli. Kung nauunawaan natin na ang sakripisyo ay ang proseso ng pagdadalisay para maging isang mas malaking sisidlan tayo at kusang loob nating titiisin ito, ang lumaki nating sisidlan ay pupunuin ng Diyos ng mas maraming bunga at mga pagpapala ng Espiritu Santo. Pumarito ang Diyos sa lupa para maglingkod. Kapag pinaglilingkuran natin ang isa't isa nang hindi nagnanais na mapaglingkuran, malulugod ang Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang katuruan na paglingkuran ang isa't isa. Nakapaloob dito ang pag-ibig ng Diyos na nagnanais na itaas tayo sa langit. Nagpakita ang Diyos ng halimbawa ng paglilingkod sa iba sa pinakamababang posisyon ng hindi nagnanais na mapaglingkuran. Nakalaan ang mga makalangit na pagpapala para sa mga taong kawangis ang Diyos at na buong pusong naglilingkod sa mga kapatid. Dapat nating tiisin ang mga kasalukuyang pagdurusa dahil naghihintay sa atin ang kaharian ng langit. Habang lumalakad tayo sa landas ng pananampalataya, maaari tayong humarap sa mahirap at masasakit na sandali. Gayunman, ang sandaling ito ay pansamantala lang at lumilipas. Dahil ang kaharian ng langit kung saan nag-uumapaw ang buhay na walang hanggan, kagalakan, pag-ibig at kaligayahan ay naghihintay sa atin. Magagawa nating tiisin ang mga kasalukuyang pagdurusa.